Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa ating Veritas YouTube channel at sa ating pong Veritas Meta or Facebook page. Mga kabunyog, mga kababayan, maraming mga developments dito sa impeachment ni Sara. Hindi ito inaasahan ng kampo ng Duterte. Hmm? Kaya ang kampo ng mga Duterte ngayon, nabibigla sa mga development sa impeachment ni Sara. Natataranta na ang mga ito, mga kabutyog. Hmm? Kasi ang akala nila dahil napatay nila yung impeachment noong 2025, o di akala nila tagumpay na sila. Akala nila wala na, naligtasan ni Sara ang impeachment. Hindi. Hindi. Ha? Ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman sinabi na walang batayan ng impeachment ni Sara. Ang sabi lang ng Korte Suprema, may mga na-violate sa proseso ng pagsasagawa ng impeachment. Pero, after 1 year, pwede na uling mag-file ng impeachment. Ang importante, kapag isinulong uli ang impeachment, susundin na yung tamang proseso ng pag-file ng impeachment. So ngayon, February 6, lampas na ang 1 year. Pwede na uling mag-file ng impeachment. At ang gagawin ngayon sa bagong impeachment na ito, hindi na pwede na basta na lang magbubutuhan ang mga kongresista. Hindi na pwede yon yung yung katulad nung ginawa nung February 5, 2025. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. Kinakailangan bigyan ng pagkakataon ang ini-impeach na official na sagutin ang mga akusasyon sa kanya, ang mga aligasyon sa kanya. Parang magkakandak ng mini hearing. Parang magkakandak ng mini hearing. So ngayon, may isasampang impeachment ni Sara, kontra kay Sara. Pagdating ng February 6, sigurado yan, may mga grupo nang nakahanda na. Ang gagawin dito ng Kamara, aaksyonan ito. Hindi naman pwedeng hindi aksyonan ng Kamara yan. Magpapatawag ang Kamara ng hearing kay Sara Duterte. So, yung ayaw na ayaw ni Sara na ilabas yung mga ebidensya laban sa kanya at mapag-usapan, mangyayari na ngayon. Pag-hearing sa Kamara tungkol sa impeachment ni Sara, ilalabas yung mga ebidensya laban kay Sara. Kaya sa Kamara pa lang, malalaman na ng mga tao kung ano-ano ba ang mga ebidensya laban kay Sara at ano ang mga commit niyang krimen na dapat siyang i-impeach. Kaya, malaking problema ito kay Sara Duterte dahil yung pinipigilan niya na wag mailabas sa publiko, halimbawa yung joint bank accounts niya sa kanyang kasama yung kanyang ama, si Digong, yung bilyon-bilyon na laman ng nasabing bank accounts, ilalabas yan sa pagdinig ng Kamara. Doon ah, sa gagawin na parang mini trial sa Kamara, lalabas ang lahat ng mga ebidensya laban kay Sara. Doon pa lang mahuhubaran na siya. Ang problema kay Sara, ayaw niya na umattend sa mga pagdinig ng Kamara. Inaano niya nga ito ini-snub niya nga ito. Kaya lang kahit naman isnabin niya yon, tuloy ang magiging pagdinig ng Kamara at sa bandang uli, lalabas ang desisyon ng Kamara na i-impeach si Sara. Magiging madali ngayon ang impeachment ni Sara, mas magiging ngayon kasi si PBBM mismo nagsabi rin, ayon kay Yusek Claire Castro, na hindi na kontra ang Pangulo sa impeachment. Dati kasi pag tinatanong ang Malacanang noon, ang sagot ng Malacanang, ayaw nila ng impeachment kasi masisira ang bunang gobyerno. Ang Kongreso daw maapektuhan ang paggawa ng batas. Pero ngayon iba na. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, ang sabi daw ng presidente, managot ang dapat managot. Ang kailangan lang, kung magkakaroon ng impeachment sa pangalawang Pangulo, idaan ito sa proseso na katulad ng mga investigasyon sa flood control anomalies. So, itong lahat ng itong mga developments, itong parang ang presidente ay bukas na sa impeachment. At ang Senado pa ngayon, sa ilalim ni Senate President Soto ay nagsabi na rin, kapag nakarating sa kanila ang impeachment, kaagad-agad magpo-proceed sila sa trial. Kaya itong mga bagay na to, yung pagiging bukas ng presidente sa pagsuporta sa impeachment, yung
ang bagong liderato ng Senado ay nagkukumit na, nagtitiyak na kapag nakarating sa kanilang impeachment, kaagad-agad, trial shall proceed forthwith. Ang lahat ng ito, kontra ito kay Sara Duterte. Hindi ito ganoon last year. Last year, ang presidente, hindi suportado ang impeachment. Kinukontra pa nga. Last year, nung nakaraang taon, ang Senado, kakampi ni Sara Duterte. Hindi pa nga itinuloy kaagad ang trial. Sa halip na ang nakalagay forthwith, hindi sinunod ni Chis Escudero yon. Ngayon, hindi na. Iba na. Iba na. At ah, pagdating sa Kamara, kung dati hindi naman pinatawag si Sara, pero ngayon obligado nang ipatawag siya. Kailangan niyan mag-attend dahil yan yung nakalagay sa desisyon ng Korte Suprema. Dapat sa impeachment sa Kamara, ang ini-impeach na official ay binibigyan ng pagkakataong idepensa ang sarili niya. Kaya sa Kamara pa lang, lalabas na ang mga ebidensya labang kay Sara. Sa lahat ng ito, kailangang maghanda ang kampo ni Sara Duterte. Kaya yung inaakala nila na matatahimik si Sara, na parang nagtagumpay siya noong 2025, natigil lang ang impeachment, pero hindi nawala. At ngayon, mas mahirap itong dadaanan niya ngayon. Sa kamara pa lang, obligado na siyang maglabas ng kanyang mga depensa. Obligado na siyang sagutin ang mga ebidensyang lalabas sa pagdinig ng kamara. Kaya ito mga kabunyog, hindi pabor sa kanya na-delay lang kumbaga yung impeachment. Na-stop lang. Pero ngayon, pag nag-revive ito, pinagpatuloy uli ito, lalabas ang mga issue laban kay Sara Duterte, ang mga ebidensya laban sa kanya, at sa pagdinig sa Kamara, lalabas ang lahat ng ito. Kaya pagdating din ng Senado, problemado din si Sara dahil yung mga kakampi niyang senador may mga kaso sa flood control, posible nang maaresto at makulong. Si Bato de la Rosa hanggang ngayon nagtatago, posible rin yan maaresto, makulong, mapunta sa ICC. Kaya alam ni Sara Duterte na pagdating sa Senado, hindi sulid ang mga senador. Hindi tulad dati, marami siyang kakampi. Ngayon, mahihirapan tong mga senador na to. Yung mga kakampi niyang senador, may mga problema rin. May mga kaso sa flood control. Si Bato nagtatago. Posible ring maaresto, mapunta sa ICC. Kaya hindi rin sila makapurma na matulungan si Sara sa problema nito pagdating sa Senado. Baka at mas malaki nga talaga ang tsansa ngayon pag nakarating sa Senado, maraming mga senador ang posibleng i-convict si Sara. Hindi tulad nung dati, maraming senador kakampi ni Sara. Baka makuha ngayon ang 2/3 ng boto para ma-convict si Sara sa impeachment. Pagka nangyari yan, hindi na makakatakbo si Sara sa 2028. Yan ang malinaw dyan. Kaya itong lahat ng mga developments na ito tungkol sa impeachment ni Sara, hindi nila ito inaasahan. Hindi nila, nabigla sila dito. Kaya alam nila na si Pulong nagkokomentaryo, pag-isipan daw ng maigi ng mga kapwa niya senador, kongresista, pag-isipan daw ng mga kasamahan niya sa Kamara na huwag kaagad-agad suportahan ang impeachment laban sa kapatid niya kay Sara. Kaya lang, iilan lang naman ang supporters nila dyan ng Duterte sa Kamara. Mas marami dyan supporters ng Marcos. Kaya ang mga kongresista, lalo pa ngayon na nagsabi na si PBBM na managot ang dapat managot, ang kailangan lang ay daan daw sa proseso, maraming kongresista dyan ang susunod yan sa impeachment na yan. Yan ang malinaw dyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung pagpanalo ng mga Duterte na nabasura ang impeachment noong 2025, akala nila tagumpay na yun. Pansamantalang tagumpay nila yun. Ngayon, yung tagumpay na yun wala na. Tapos na ang 1 year. Isusulong na ang bagong impeachment laban kay Sara. Si dating Senador Sonny Trillanes, guest ko sa talakayan. Tinanong ko, 100% po bang magpa-file kayo ng impeachment? Sabi niya, oo. Handa na daw ang mga civil society. Yung mga dating grupo na nag-file noon ng impeachment complaints, handa na rin ngayon uli. Kaya abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan, ang susunod na kabanata.